Magandang araw mga lods. Ayun, nadali yung ano natin, yung bantam natin na manok. Nung nag-uulan kasi, ano to, na wala sa isip ko na ano, pinapainom ko ng kalamansi ito, okay na nga siya. So, napabayaan ko, ayun. Ano kasi ako yung inaano ko baka pumaha sa amin, kaya ayun. Let it, bang, bang. So yun mga lods, nangyari yung manok natin. Nakalimutan kong painumin ng kalamansi. Kaya nga nag-uulan naalala ko kasi baka bumaha sa amin. Nawaglit naman siya sa akin. Nakapokus tayo sa baha. Nadali na siya mga lods. Hindi siya nakasurvive. Kaya ganun talaga. Ngayon wala nakaparis yung isa. Puro itlog na lang siya, wala nang kaparis. Ganun talaga sa pag-aalaga ng hayop mga lods. Hindi naman puro laging ano ka, hindi laging tagumpay. Ano rin yan, minsan may ano rin yan lods. Pinapahintulot din yan na mangyari para matuto ka sa mga bagay-bagay. Kasi kung hindi natin mararanasan yung mga ganyan, hindi natin malalaman yung tamang sistema. Para sa mga kids natin dati, di ba? Lahat ng ano, hanggang ngayon nararanasan ko na. Nakikita niyo naman, sinasabi ko sa inyo, nakakawala, may namamatay, kung ano-anong ano na mapagkikita mo o mangyayari sa ibunan natin. Kasi yan, lahat ng bagay yan, experience yan mga lods. Pag hindi natin naranasan yung mga ganyan, hindi natin matututunan. Hindi tayo matututo kung paano dapat gawin. Halimbawa, ganito. Sa mga alaga natin, walang nagkakasakit, walang namamatay. Kaya pag biglang may nagkasakit, so hindi mo alam ang gagawin mo. Di ba, no? O kaya, sanay ka na, ano, yung okay lang. Kaya, nalak o hindi, walang problema. Biglang nakawala ngayon. So parang nga ka ngayon. Shock ka. Parang ano. Although ako nangyari. Sobrang dami nang nawala. Shock talaga ako. Pero ganun talaga. Ang pagtuturo doon mga lods. Huwag kang masyadong kampante. Ayan. Di ba no? Ako kasi naging masyadong kampante na parang naging palagay ako na sobrang bait ng mga alaga ko. Minsan kahit na sa totoo lang, minsan nakaangat yung ano, yung breeder ko, hindi lumalabas. Lalo na sa may dulo. Minsan lalabas man yun, nahuhuli ko pa. So naging kampante ako masyado. Hindi ko naisip yung sa paligid. Siguro kung sa bubong lang, tapos ako lang, mari ang ibon ko, kampante rin. Kaso merong ano, sa paligid natin na sabihin natin mga malintao, ano. Kaya sinabi kong malintao, nakikita na Lalo pang nagano, tuwa pa na makawala yung mga ibon natin. Parang gano'n. Siyempre, hindi ko na ano yun, hindi ko na isip yun. Kumbaga parang ganito yan mga lods. Kumbaga sa magkaibigan, kayong dalawa, kung magkulang yung isa, naintindihan ng isa. Di ba, no? Ngayon problema, hindi lang naman kayo yung tao sa paligid. Merong iba. Yun yung mga sulsul na tinatawag. Kumbaga pinatawad ka na nung isa, lalapit pa, hindi, ba't mo ganito, ganyan, no? Di ba, no? So nagalit uli. Parang gano'n mga lods. Kaya ano, kumbaga sa pag-iibon, kumbaga ako tsaka yung alaga ko, mga ibon ko, nagkakaintindihan na. Kumbaga, kabisado ko na yung mga ibon, ako kabisado na nila. Hindi ko naisip, ang ibon ko, hindi niya kabisado yung ibang tao. Gaya nun, nag-ingay. Oh. Ayun, yari. Di ba, no? Lagas, kumbaga. No, gaya naman nito, yung namatay yung bantam ko, ayun naman, iniisip ko,
ano na, dahil mag-isang linggo ko nang ginagamot, pagaling na. Natigilan ko yung pagpapainom ng kalamansi. Kalamansi lang yung mga lods, tapos Sonrox. Pero ingat kayo sa paggamit ng Sonrox kasi pag nasobra yung patay. Ano lang yung patak-patak lang ang ginagawa ko. Nilalagay ko sa inuminan. Kaya yun, nagulan sa amin. Ayun, nawala sa isip ko kasi nga, siyempre sa lahat naman ng bagay, mas importante yung kapakanan natin, mga lods. Kasi kung hindi natin yun na yung kapakanan natin, madisgrasya tayo sa baha, wala na. Todas din yung alaga natin. Wala na mag-aalaga, di ba, no? Kaya siyempre, pamilya muna tayo, gano'n. Awa naman ng Diyos, hindi naman bumaha sa amin totally, mga lods. Kaya pag-iingat na rin. Iniingatan na rin tayo ng Diyos siguro na kasi kagagaling lang natin sa disaster, kasi ito na naman, baka malugmok na tayo ng sobra, kaya hindi na pinahintulot yun na totally hindi nagbukas ng dam, kaya ganon. Bumabaha lang naman sa amin ng ganyang katindi pag nagbubukas yung dam, mga malalaking dam. Totally dalawa yata binuksan, kaya sumobrang taas nung nakaraan tubig. Pero nitong huli naman, sobrang rin ng ulan, parehas yung lakas ng ulan, hindi naman bumaha sa amin. Kaya ganun lang, kumbaga sa buhay pag-iibon, kumbaga naka-ready tayo dun sa baha, di ba? Kaya hindi bumaha. So huwag kang kakampante. Ay, hindi na yan, ganito, ganyan, hindi. Huwag kang kakampante. Dapat tuwing ulan, alerto. Naging alerto ako doon sa ulan. Hindi man ako naging alerto sa ating mga alaga. Kaya bagay tayo, mga lods. Tao tayo May sakit tayong kalimot. Lahat ng tao may sakit na ganun. Kahit sabihin mong bata ka pa, lalo na ako, nasa, kumbaga mga lods, nasa edad na rin ako, siyempre mas lamang na yung nakakaligtaan mo. Kahit pa paano namimiss ka na rin. Pero pinipilit natin kagaya nun, yung pagkakamali natin na masyado tayong kampante sa ibon, na may magnet yun mahigpit yung magnet nun, pang computer, tapos may harang pa. Pero kita nyo na lusutan pa rin tayo. Sabihin, nakawala yung mga ibon. So para hindi mangyari, nag-isip na ako na gawa ng di ba nung gumastos tayo, mga lods, ayun, ginawa natin ng maliit na, sabihin na ano ba tawag doon, bakod ba o kulungang malaki, ganon. Gumawa na tayo. Totally hindi pa nga hindi pa totaling secured yun, kasi may nakikita pa ako. Kaya lang mabigat yung mga lods, yung cage na yan, dahil makapal yung may naantay akong mga bigla akong tawagin, kasi tinitingnan lang yung panahon kaya hindi ko pang magalaw, hindi ko pa siya magalaw-galaw. Pero yung mga kaya kong abutin na isara ko na ayun, na ko na siya. Tapos kung makakawala yung ibon, safe na siya, mga lods. Kumbaga yung sinasabi ko, hindi pa masyadong secured, yung dadaanan ng dagang malaki. Kasi may possible baka bandang taas siya umakyat. Ano lang yun tawag nito, yung net lang yun na binili ko sa Lazada. So kailangan hanggang taas malagyan ko yun. Siguro sa bubong naman hindi na takot yan, kasi may mga pusa doon Kaya yung sa tingin ko na hanggang doon sa may makakadaan siya, babakuran ko yun. Totally isang na lang, mga lods, isang muka na lang yung yung hindi pa na para sa daga yun pero sa ibon safe na yun, na sa tingin ko na dadaanan niya, kaya isisecure ko pa yun. Masikip lang kasi, mga lods, kaya hindi ako makaikot kailangan alisin yung kulungan muna, ibaba para mausog, tapos ayun, tatalian.
Pero ano naman yun, kumbaga sa ibon, safe naman yung ibon. Ngayon, yung butas, totally hindi butas. Possible lang na daanan niya. Ano muna siguro, kasi wala eh. So, ganun mga lods yung sa ibon na natin. Tapos, yung isa namang cage, i-doblehin natin. Maglalagay pa tayo uli ng ron. Kaya ako kasi sabi nga ni Commander, kulungin ko rin ganun. Naisip ko naman kung kukulungin ko, tapos naglilinis ako, di ba? Yung siyempre baka bumara doon sa sa bubong. Sumingit-singit. Mahirap maglinis mga lods. Kaya hindi pwedeng bakuran yung isa. Yung malaking hindi obra. Kaya siguro ang gagawin ko na lang, doblehin ko na lang. Para kung sakali, kung may madaanan pa yung baka siya, hindi na niya masungkit. Tsaka tinanggal ko na yung kulungan sa ilalim. Nakita niyo 'di ba yung pinakita ko na kinalag ko na. Inalis ko na yun, totally alisin ko yun eh. Hindi ko lang siya maiyakyat pa eh. Yun ang gagawin ko doon na dodoblehin, wala nang yun yung daga. Kasi gaya niya walang laman, walang daga, wala akong nakikita. Pero siyempre pag yung daga may nakakain niya, babalik yan. So kailangan maayos mabuti para wala siyang nakakain. Ang daga naman pag walang nakakain sa isang lugar, lalayas yan. Gaya ngayon, wala siyang makita ang pagkain, aalis yan. Tsaka sana yung ginawa kong paglaso na yan, sana nalipol na natin sila kasi may nakita ko patay isa eh. Sana yung dalawa pa na wala na rin. Ayan mga lods. Tapos yung naman mga lods, yung ipapakita ko naman yung nagtanong sa atin na saan ko daw ba kinukuha yung sariwang seeds. Ipapakita natin dito mga lods. Ayan mga lods. Diyan ang gagaling yung pinapakain natin. Yung halaman sa bubong. Nilalagay ko yung mga ipa. Pero may laman pa yun eh. Ayan, pag tumubo, ayan, dumadami yan dyan kaya ina-harvest ko. Yan mga lods, kaya nilagyan ko naman ng halaman yung bubong. Naman yan, para sa heat naman. Yung sobrang init mga lods. Mahusay na yan. Para hindi masyadong mainit sa loob ng bahay. Yun ang purpose ko naman dyan. Tapos, para sa pagkain din ng mga alaga nating mga ibon mga lods. Ayan, yan lang galing yan. Yung mga seeds na yan. Pati na rin yung mga natin. Yung mga pagkain ng mga alaga natin, dyan din nakatanim. Kumbaga, nagpapalamig na ng bubong. May pagkain pa yung mga alaga nating kids mga lods. Yun mga lods, yun yung mga pektusan dyan sa ibunan natin. Saka sa maliit natin bahay mga lods. Ganun lang ang mga teknikan mga lods. Yan, diba? Nagpapalamig na sa bubong o kumbaga sa loob ng bahay. May pagkain pa yung mga ibon natin. Yan, pagkain ng ibon yan mga lods. Tapos mga lods, sunod ko namang pakita sa inyo yung mga namimisa na ibon natin mga lods. Ayan, pakita natin. Ayan, buksan natin yung si Bongiorno. Ayan. Ayan mga lods. Namumulaklak na naman yung paligid niya. Dahil sa mga kits niya. Ayan. Ganyan kasi sipag yung mga breeder natin mga lods. Sana yung malalaki kung ganyan kadadami yung inakay, no? Ganda sana. Kaya nagnanasa pa rin akong talaga na bumili ng kahit yung American Budgie lang para lumaki yung mga alaga natin. Kasi gano'n naman talaga sa pag-ibon eh. Pag medyo na-expert mo na ng konti yung sa mga kits, so akyat ka ngayon sa mas ibon maganda.
Kaya ano yan, baka merong ano dyan, gustong makiswap. Swap tayo. Ah, kahit American Budgie lang. 10 ano. Depende sa usapan natin. Kung ilang kits ang katapat sa isang pares na Budgie. Kahit American Budgie lang. Mahalad siya. Ayan. Mga ganun lang. Totally may subscriber akong nakausap. Si Alex. Alex din yan eh. Kaya lang hindi pa marami yung ano niya. Hindi pa ganun karami. Kaya ako gusto ko gusto ko sana makiswap total. Marami naman yung mga kits natin. Pero sana. Kasi kagaya niya nakipag-swap siya. May depekto yung niya. Yung sinwap yata sa kanya. Dapat wag ganun. Kumbaga parehas. Di ba mga lods na. Kung makikipag-swap yung malinis, walang walang lokohan, di ba, no? Kasi pangit naman siyempre, kagaya ko halimbawa, ang aayos na mga kits ko tapos bibigyan ako isang pares lang ang katapat may tama pa pangit yun. Kailangan yung kumbaga kung sino man yung bibigyan kita ng maganda, bigyan mo rin ako magandang yung walang tama. Di ba mga lods? Kasi gusto kong lumaki yung mga natin Wala, yung pera ko paubos na naman hindi na ako nakapunta sa bibili na lang sana ako kasi wala nga, paubos na pera ko parang nangihinayang na ako gumastos na naman. Kaya yun mga lods, yun yung natin. Tapos maulit ko uli, sana tinatapos na yung video, punuin na natin yung yung ating entry. Totally 27 na yung entry pero in person konti lang ang sumali. Higit 10 lang yata yung sumali. Sali kayo mga lods para lang naman to kumbaga parang pamasahe lang naman pag nanalo kayo. Katapat lang nito isang soft drinks lang mga lods di ba yung halaga sa halagang 30 pesos may pares kang maganda plus 1 ayun plus 1 pair bali 2 pair yun mga lods. Kaya sali na kayo mga lods para maibola na natin. Totally 27 23 na lang mga lods, tatakbo na, di ba kaya na kayo mga lods para maibola na natin. Tapos papahinga muna natin yung natin na yan kasi tayo gaya na sabi ko, mag-iipon tayo ng para sa 1K subscribe. Pero mga lods siguro ganito para hindi na rin tayo mamoblemang pare-pareho. Kasi ako sa totoo mga lods, lagi naman ako nagtatapat sa inyo. Mahirap lang ako, hindi tayo mayaman ako siguro sa kits yan. Sasabi kong kayamanan yan. Pero pagdating sa pera mga lods, wala tayo nun. Wala pa tayo. Mamalay, balang araw magkaroon tayo, di ba Kaya parang pinaka na lang natin mga lods, pag nagpa-raffle, siguro lagyan natin ng amount for pamasahe lang. Ganun na lang siguro. Para hindi na rin kayo mahirapan. Hindi na rin ako mahirapan mga lods. Iniwasan kong maulit yun yung may naloloko sa atin kagaya ng kasama natin, di ba na siya, kagustuhan niya makakuha ng mga kits natin, niyari naman siya ng rider. Iniwasan ko yun mga lods. Kaya gagawin natin siguro mas mababa sa 30 ang gagawin natin. Siguro naman na yun mga lods, napakasimpleng na lang yun. Para ka lang magkano ba yung stick na sigarilyo ngayon. Although hindi ako naninigarilyo ng mga lods, parang 2 stick lang yata, parang ganun lang, di ba Kasi balita ako 15 pesos na yata yung stick ngayon ng sigarilyo
Di parang dalawang stick lang yan. Kumbaga, dalawang buga mo lang yan, mga lods. Kung naninigarilo ka, no? Kaya ano na yan, mga idol. Siguro, punuin na natin. Tapos, pag umabot na tayo doon sa dapat nating abutin, ayun, lagyan natin kahit konti na amount. Para pagdating ng araw na mamimigay tayo, mga lods, hindi ka na mahirapan sa pamasahe. Kasi kahit ano lang yan kahit sabihin mo 500 lang ang kaya sa Cavite, di ba, yung isang subscriber natin 500. Mabigat din yun, sa totoo lang. Kung halimbawa pala rin sa halagang 20 pesos halimbawa o 25, di ba, darating sa ibon mo, mga lods, 2 pair pa. Solid, di ba, no? Kaya mga lods, punuin na natin, mga lods, para susunod, antay na tayo na 1K sub na tayo, mga lods. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panunood. Sana tapusin nyo. Bye-bye.